Kilalanin ng mayaman at maimpluwensyang pamilya ni Alex Ayala na todo suporta sa kanya. May kasabihan nga tayo, behind every great man is a woman. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay ng Filipina tennis player na si Alex Ayala, ang kanyang pamilya naman ang naging support system niya. Ang kanyang solid support group at prominent family ay nakaukit sa corporate world maging sa elite Philippine sports. Ang pagbubuo ng isang tennis world champion ay nangangailangan ng infrastructure support at ang pamilyang Ayala ang nagbigay ng perfect blend ng athletic DNA at financial resources upang suportahan ang kanyang journey kabilang ang kanyang training sa prestihiyosong Rafa Nadal Academy sa Spain sa edad na 12 taong gulang lamang. Kilalanin natin ngayon ang mga tao sa likod ng bawat tagumpay ni number 29 seed Alex Ayala. Matapos ang isang matagumpay na karera bilang Chief Financial Officer o CFO ng Globe Telecom, nagpa siya ang dating national athlete at iginagalang na corporate executive na si Rosemary Riza Maniego Ayala, mommy ni Alex, na magretiro. Ang hakbang na ito ay upang ilaan ang kanyang panahon sa pamamahala at paggabay sa profesional na tennis career ng kanyang anak na si Alex. Mula sa pagiging atleta at corporate executive, pinatunayan ni Mommy Riza na ang disiplina at talino ang susi sa tagumpay. Bilang dating multi-medalist at record holder sa swimming noong dekada 80, dinala niya ang parehong determinasyon sa kanyang pag-aaral sa Ateneo at sa kanyang 27-year career sa Globe Telecom. Bilang CFO noong 2015 hanggang 2024, pinangunahan niya ang mga bilyong pisong transaksyon sa infrastruktura na nagpanalo sa kanya bilang Asia's Best CFO. Matapos palakasin ang kanyang kaalaman sa Harvard Business School noong 2023, nagpa siya siyang magretiro noong huling bahagi ng 2024 upang gampanan ang kanyang pinakamahalagang tungkulin, ang pamahalaan at suportahan ang karera ng kanyang anak sa international stage. Habang ang ina ni Alex ay madalas na nababalita dahil sa background nito sa corporate world, ang ama niyang si Michael Mike Ayala ang nagsisilbing emotional foundation at manager ng pamilya. Sa halip na ipaubaya ang lahat sa mga professional academy, aktibong pinangasiwaan ni Daddy Mike ang bawat hakbang sa karera ng anak. Ginamit niya ang kanyang karanasan bilang business executive upang patakbuhin ang karera ni Alex tulad ng isang world-class business. Siya ang pangunahing nag-aasikaso ng logistics, kabilang ang pag-book ng mga international flight, pag-schedule ng mga tournaments at daily travel itinerary. Naniniwala si Daddy Mike sa collaborative unit. Kasama ang asawang si Riza at anak na si Miko, itinataguyod nila ang positive home environment, free from intense pressure. Imbes na mag-focus sa pressure, mas pinipili ni Daddy Mike na tignan ng may pagpapakumbaba kung paano nagkakaisa ang Pilipinas sa pagsuporta kay Alex. Naroon siya sa bawat yugto ng karera ni Alex, mula sa pagsasanay sa Rafa Nadal Academy hanggang sa mga laban sa WTA. Ang kanyang emotional support noong Wimbledon Round of 16 run ni Alex ang nag-iwan ng marka sa mga tennis fans sa buong mundo. Likas na talaga ang pagiging atleta ni Alex. Nagmula nga kasi siya sa isang tanyag na angkan ng mga kampyon at cultural icon mula sa panig ng kanyang ama at ina. Ang kanyang lolo na mahilig sa sports ang naglatag ng pundasyon sa pamamagitan ng pagsasailalim sa kanyang mga anak sa mahihigpit na pagsasanay. Sa katunayan, itinuturing ni Alex na susi ang maagang paggabay ng kanyang lolo sa pagkahilig niya sa tennis. Si Roberto Bobby Maniego o Lolo Bob ang nagsanay sa kanyang mga anak, sina Riza at Nikki na naging national swimmers at nag-uwi ng medalya sa 1985 SEA Games, at si JR na naging varsity tennis player sa UP. Siya rin ang unang nagpakilala ng tennis at nagsilbing unang coach ng kanyang mga apong sina Miko at Alex bago sila lumipad patungong Spain. Bagamat pumanaw si Lolo Bob noong 2019, ang kanyang tough love style of teaching at tactical guide ang patuloy na nagsisilbing emotional strength at inspiration ni Alex sa tuwing nagtatala ito ng mga makasaysayang tagumpay sa professional tennis. Si Jose Emmanuel Noli Ayala ay isang maimpluwensyang leader, Philippine sports broadcaster at tiyuhin sa ama ni Alex.
Isang law graduate ng Ateneo de Manila University. Unang sumikat si Noli noong 1990s at early 2000s bilang sikat na PBA play-by-play commentator. Lumipat naman siya sa larangan ng pamamahala at nagsilbi bilang ika-6 na PBA commissioner noong 2003 hanggang 2007, kung saan nagpatupad siya ng mga reforma sa marketing, league format at drug testing. Noong August 2022, itinalaga siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang ika-11 chairperson ng Philippine Sports Commission o PSC, kung saan isinulong niya ang grassroots sports at ang suporta ng pribadong sektor para sa mga national athletes. Bukod sa paghawak ng mga executive positions sa iba't ibang korporasyon, nananatili siyang aktibo sa media bilang host ng kanyang programang Power and Play. Si Rhett Ayala ay isang maimpluwensyang fashion designer sa Pilipinas na may mahigit 3 dekada na sa industriya at tiyuhin sa ama ni Alex. Nag-aral ng textile design sa Italia. Nakilala siya sa paglikha ng mga kilalang fashion trend tulad ng sarili niyang label na Do sa Rustans, ang sikat na rainbow poncho ng Wink at ang iconic na map shirt para sa koleksyon na nagtatampok ng embroidered map of the Philippines. Kilala rin siya sa pagdidisenyo para sa mga sikat na personalidad at beauty queens tulad ni Miss Universe Philippines 2016 Maxine Medina at naging headline designer din siya sa prestihiyosong Red Charity Gala noong huling bahagi ng 2025. Sa kasalukuyan, pinamamahalaan niya ang kanyang platform store sa Greenbelt 5 na nakatuon sa circular fashion at pagtataguyod ng iba pang local designers. Nitong 2026, ipinamalas niya ang sining ng Pilipinas sa buong mundo nang idisenyo niya ang modernong terno gown na isinuot ni Alex Ayala sa Laureus World Sports Awards sa Madrid. Si Michael Francis Miko Ayala naman ay isang mahusay na manlalaro ng tennis, outstanding student, at ang nakatatandang kapatid ni Alex. Siya ang unang umalis sa Pilipinas upang mag-train sa Rafa Nadal Academy sa Spain at nagtapos noong 2020. Noong kanyang junior career, napatunayan ni Miko ang kanyang husay bilang isang elite player, kung saan nagwagi siya ng mga international singles title sa CPSP International Juniors Championship at J3 Nicosia sa Cyprus. Umabot siya sa top 100 ng ITF Junior World Rankings at naabot ang world number 107 bago siya lumipat sa Estados Unidos. Ipinagpatuloy niya ang kanyang karera sa Estados Unidos bilang isang tennis scholar sa Pennsylvania State University o Penn State mula 2020 hanggang 2024. Sa kanyang paglalaro sa NCAA Division I, nakamit niya ang mga parangal tulad ng All Big Ten Second Team noong 2023, First Team All Big Ten noong 2024, at bilang patunay ng kanyang magandang pag-uugali, iginawad sa kanya ang Big Ten Men's Tennis Sportsmanship Honor noong 2024. Bukod sa palakasan, naging finance major din siya na may mataas na 3.81 GPA at nakasama sa academic All Big Ten. Nagtapos siya noong May 2024 at isa yon sa mahalagang okasyon ng kanyang buhay kung saan nagpunta sa graduation sa Pennsylvania ang kanyang mga magulang at kapatid na si Alex upang sumuporta sa kanya. Sa kasalukuyan ay nananatili siyang isa sa mga primary guide at emotional anchor ng kanyang nakababata at nag-iisang kapatid. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.